Kabilang ka ba sa mga taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos? Mapagpalang araw ng Martes, ginigiliw kong kapanalig, ika-26 ngayon ng Setyembre. Ginugunitan natin sina San Cosme at San Damian na mga martir. Pinanganak silang kambal, parehas bihasang manggagamot na nagpagaling ng maraming may sakit sa Cilicia nang walang bayad. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga banal na ito at sa tulong ng kanilang panalangin, hilingin nating makatugon sa panawagan ng Panginoong Hesus na ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito, ang kanyang ina at mga kapatid. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa mensaheng hatid ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa mga tao, walang nagsisindi ng ilawan at tinatakpan nito ng palayok o inilalagay sa ilalim ng higaan. Ipinapatong ito sa patungan para makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang nalilihim na di mabubunyag, ni natatakpan na di mahayag at malalantad. Kaya't isip-isipin ninyo ang inyong naririnig, dahil bibigyan pa nga ang mayroon, at ang walang-wala naman, kahit na ang akala niyang kanya ay aagawin sa kanya. Kilala tayo mga Pilipino para sa ating pagpapahalaga at pagmamahal sa pamilya, lalo-lalo na sa ating mga ina. Sa katunayan, ang pamilya ang kadalasang pangunahing dahilan ng pakikipagsapalaran ng ating mga OFW sa ibang bansa. Ilang mabubuting ama, ina, at mga anak ang hindi inalintana ang homesickness, pagod at sakripisyo ng pangingibang bansa upang mapaginhawa lamang ang buhay ng kanilang mga pamilya. Ang kanilang pag-uwi ay tiyak na masayang pagsasama-samang muli kahit na panandalian lamang. Sa ating mabuting balita, narinig natin na bilang mabuting ina, dinalaw ni Maria si Jesus sa gitna ng kanyang pamamahayag ng kaharian ng Diyos. Pero tila hindi niya binigyang pansin ang kanyang ina at mga kamag-anak na marahil naglakbay pa upang makita lamang siya. Hindi tinigil ni Jesus ang kanyang pangangaral upang tahimik na silipin man lamang si Maria. Sa halip, hayagan niyang pinapurihan si Maria hindi dahil siya ang kanyang ina, kundi dahil siya ang modelo ng tunay na nakikinig at tumutupad sa kanyang mga salita. Dahil dito, itinanghal ni Jesus ang kanyang ina bilang huwaran natin ng pagtalima at kababaang loob. Mga kapanalig, kung gayon ang ating pakikibahagi sa pamilya ng Diyos, mahalaga ang ating buong pusong pagtugon sa araw-araw na paanyaya sa atin ng Diyos, natupdi ng kanyang kalooban. Tulad ng Inang Maria, hindi natin kailangan laging maunawaan ang plano ng Diyos para sa atin. Ang mahalaga ay ang ating buong tiwalang pagsang-ayon at pakikiisa. Kaya sa mga pagkakataong hindi natin lubusang maintindihan ang kalooban ng Diyos, naway lumapit tayo sa ating mahal na ina upang sa kabila ng ating mga pag-aalinlangan, lakas loob din nating masabi tulad niya, maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos, laging hangarin. Upang paglalakbay natin sa mundo'y maging makabuluhan at mabunga tungo sa buhay na inaasam natin.